So another informative vlogs na naman ang ating tatalakayin ngayon kasi sabi ng iba, ginagawa lang daw stepping stone ng mga ibang Pilipino ang pumunta ng Poland para makalipat ng ibang part ng Europe. Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat mga kapwa ko OFW sa buong mundo. Kung saan panig ka man ng mundo, mag-ingat po tayo kabayan. So another informative vlogs na naman ang ating tatalakayin ngayon kasi sabi ng iba, ginagawa lang daw stepping stone ng mga ibang Pilipino ang pumunta ng Poland para makalipat ng ibang part ng Europe. Sa vlog na to guys, pag-uusapan natin yan. Bago ang lahat, sa mga hindi pa nga nakakilala sa akin, ako si Arjen Martinez at kung bago ka pa lang napadaan sa aking channel is maigihing mag-subscribe at i-hit mo ang notification bell button para lagi kang updated sa mga vlog na gagawin ko. Ako nga pala si Arjen Martinez, ang naghahatid ng mga informasyon about sa Poland. Nakabase ako ngayon sa Poland, dito ako nagtatrabaho. So, commercial muna tayo guys. Dito nga pala tayo sa loob ngayon kasi kung napapansin nyo, iba na yung view natin kasi sa labas medyo malamig na. Autumn na kasi ngayon sa Poland guys at maulan-ulan na yung panahon. So hindi ko na muna sana to, ayoko sana nang gawa ng content to guys kasi magkakaiba naman tayo ng kapalaran sa buhay. So tama daw bang ginagawa ng mga ibang Pilipino na gawing stepping stone ng Poland? So, anong ibig nilang sabihin guys? Yung pupunta ng Poland kasi ang Poland ang madaling pasuking country. So, madaling pasuking country katulad kumpara sa mga ibang part ng European or Schengen country. So, pag-uusapan natin yan guys kung tama nga ba ang ginagawa ng ating mga kabayan. So, disclaimer kasi kapalaran nyo yung hinahanap nyo guys Pero may mga consequences yan guys na dapat nyong malaman kung lilipat ka ng ibang country. Katulad nito, nag-comment siya sa aking TikTok account. TikToker na tayo guys. Follow nyo na rin yung aking TikTok account, Arjen Martinez din. And Facebook nga pala, yung Arnel OFW Poland natin. So, pakipollow na lang guys kung may mga katanungan kayo. So, ito nga pala, nag-comment si ma'am sa aking TikTok account. May kawork ako dati din, ako sa Taiwan. Nag-Poland siya tapos lumipat siya ng Paris. So nagsisi siya kasi wala siyang papel doon as in TNT. So guys, nagsisi siya guys. Ito pang sabi niya. So kinalabasan, dami kong kakilala nandyan sa Poland. Okay naman daw ang work. Mababa ang bilihin. Free pa yung bahay. So yung bahay dito guys, na-topic ko na yun nakaraan, libre talaga ang accommodation halos lahat dito. Lalo na kung naka-agency ka, free ang accommodation. Pero sa mga naka-direct hire, direct employer, mayroong mga accommodation na may bayad, mayroon namang walang bayad. Katulad namin, wala kaming bayad sa accommodation. So ito nga, galing kay DotiPio18, DotiPio18. Sa kanya nang galing yung comment sa TikTok account ko. So yun. Yung friend niya ron na lumipat ng Paris is naging TNT na. Kaya sabi ko nga guys, sa vlog ko na laging ginasabi, bago umaksyon, dapat pag-isipan natin kasi may mga consequences yan na mangyayari. So baka mag-struggle kayo doon. So kung sabi nga ng iba, nakahiga ka na sa kama, huwag ka nang lumipat ng banig. So dito sa Poland guys, okay naman yung buhay natin dito. So, ganito guys, kung plano nyo talagang lumipat, may bibigay akong advice sa inyo. Halimbawa, naka-direct hire kayo, or kahit hindi kayo naka-direct hire. Magbakasyon muna kayo doon, alamin nyo guys yung klase ng pamumuhay, kung mapapapilan ba kayo. Kasi guys, sa tulad nating OFW, mahalaga po ang papel sa atin. Mahirap yan kung biglang tulad yun sa Paris, ang napakaraming TNT dyan guys. Maraming undocumented na Pilipino dyan. Hindi lang Pilipino guys. At saka, kailangan mong, paano guys kung biglang maghigpit ang government ng Paris at ipinadeport lahat ng walang papel. So, ano mangyayari sa karir nyo guys? Pati pamilya nyo sa Pilipinas, damay. Kung sakaling
ipa-deport kayo ng government ng kung saan man kayo nagtatrabaho ngayon na wala kayong papel. Sa katulad nating OFW guys, napakahalaga ng papel na maging legal ang pagtatrabaho natin guys. So, wag natin sayangin yung pagkakataon na binigay sa atin ni God na binigyan ka na, nandito ka na sa pulan na okay na. So, pwede namang hanapin mo yung ating kapalaran na mas maganda pa, pero guys, sa legal na paraan. Pwede kayong mag-apply diyan sa mga website nila na mayroong mga job hiring o kaya mag-search kayo sa Google ng mga hotel at kung matanggap kayo, pwede. Papadalhan kayo ng mga documents, mga kontrata at dito kayo mag-a-appearance para makakuha kayo ng visa ng France. Inuulit ko guys, yung TRC natin sa Poland, Schengen TRC yan, pero allow lang kayo mag-travel sa loob ng Schengen country. Pero yung TRC ng Poland, hindi yan allow magtrabaho doon. So ngayon guys, commercial ulit. Mayroon nga palang 3 months ago na i-vlog ko yung about sa exit entry system ng European Schengen ngayon. So, mahirap yun guys. Nyo. I-vlog ko yan nung 3 months ago pa. Kasi guys, ang ibig sabihin yan, ngayon, kailangan nyo nang mag-biometric. Pag hindi yung biometric, kukunin lahat ng details nyo kasi allow lang kayo doon mag-stay sa, for example sa Paris, allow lang ang mga may hawak ng TRC ng Poland, allow lang mag-stay ng 3 months doon. O, 90 days lang guys ha. Kayo ngayon, malalaman na nila kung nag-overstayin kayo doon sa Paris halimbawa. Hindi ko makita. Saan ba yun? Hanapin muna natin guys. Bakit kaya to? Hanapin muna natin yung ating search natin si Arjen Martinez. Yun. Na-vlog ko yan 3 months ago na i-implement na nga nila ngayong November 10 nata kung hindi ako nagkakamali kasi sabi nila last nung binlog ko yan nabasa ko is October magsisimula na sila ng exit re-entry system na kukunin lahat ng details mo. Guys, pag yan na-implement na nila ngayong November na lumagpas ka doon sa 90 days mo, may posibilidad na hindi ka na makapasok ng Poland ulit. Kasi allow lang tayo mag-stay sa Schengen country kung nasa Poland ka. Allow lang yan 90 days. Pag lumagpas doon, mahirap na guys, kaya bago umaksyon dapat pinag-iisipan natin. So may mga bagay na siyempre tayo naghahanap tayo ng kapalaran sa legal na paraan guys. Huwag yung tatalo na lang tayo na maniniwala tayo na kayang ayusin doon. Hindi mahirap guys sa Paris. Kahit sa Paris kung saan part man walang nag-aayos. Bihira sa employer na magbibigay sila ng papel sa inyo. So katulad na lang ng kaibigan naming binigyan siya ng papel kasi 2 years na siya doon. Binigyan siya ng papel para bumalik ng Poland at ayusin yung visa. Dito pa rin siya nag-visa appearance guys. So, wag bigla-bigla yung sinabi doon na malaki ang sahod. Guys, tatandaan nyo, malaki yung sahod doon pero euro rin yung ginagastos nyo doon. Kaya, wag nyo sasabihin na malaki yung sahod sa Paris. Oo, meron. Pero nagbabayad ka ng bahay mo, yung transportation, yung bilihin doon, mahal. But guys, Poland pa rin ang pinakamababang cost of living sa lahat ng Schengen country. So, hindi nyo masasabi na malaki ang sahod niyan. So, kung dito may kumikita ka ng 7,000, saan ka pa? Diba? So, sabi nila, sige, pareho ang bilihin. Kukumpitan ko kayo guys, simple lang. Ako yung 1,000 kaya kong bitawan bigla yan kasi may natitira pa akong 6,000 kung 7,000 ang sinasahod ko. Pero sa Paris guys, sa France, euro 1,000 euro kaya mo bang ibitaw ng ganyan lang? Siyempre hindi kasi napalaki ng value niyan. So, kasi magkano na lang matitira sa'yo? Diba? 2,000 sahod mo, tinapon mo yung 1,000 na lang, wala na rin. Hindi. Saan yung pinagmamalaki mong euro? Kung katulad nito na may 7,000 zloty ka, kaya kong bitawan yan. Tapos mayroon pa akong 6,000 guys. So, sabi nila, hindi rin ganun kalaki kung tutuusin. Sabi nila, ganun nga, malaki ang sahod. O, part-time. Guys,
nagpa-part-time kami sa Paris, halimbawa, oh, pasensya na sa mga nasa Paris ha, kasi ito yung opinion ko. Opinion ko to guys, pag nasa Paris ka, at wala kang papel, part-time ka lang, so hindi ka pwedeng tumigil sa pagtatrabaho guys. Pwede na tumigil, pero hindi ka tulad natin pwede tayong magbakasyon ng isang buwan dito at wala tayong iniisip na bayarin sa bahay. Katulad dito. Katulad ng sa akin, naka-direct hire ako, so wala akong iniisip na bayarin sa bahay at pwede akong magbakasyon ng with pay. So, di ba? Napaka-alwa ng buhay sa Poland at napaka-peaceful. Kung baga, binigay na sa inyo yan ni God, eh, huwag na kayong mangarap ng hindi niya nakakayang ibigay sa inyo. Hindi naman kailangan, pwede naman mas mangarap pa na mas mahal, na mas taas pa. Pero guys, dapat nasa legal nga na paraan ang sinasabi ko lagi. Huwag na lang basta talon tayo dito, talon doon dahil may nagsabi sa atin na maganda. Guys, katulad ng ginagawa ko, nagbabakasyon ako doon. Ilang bisis kong inuulit-ulit yan sa mga vlog ko. Nagbabakasyon ako doon. Inaalam ko yung pamumuhay ng mga tao. Kasi ako nangangarap din ako ng more. Pero guys, sa legal na paraan ang gagawin ko. Hindi yung talunan na lang doon guys. Huwag niyong sasabihin stepping stone ng Poland kasi maganda ang buhay sa Poland. Hindi ako galit guys, nagpapaliwanag lang. Gago! Yan guys, yung mga nagtatanong nga pala na sa Pilipinas, ito may mga vlog akong agency. Uulitin ko guys, hindi ako connected sa mga agency na yan. So, hanapin nyo na lang. Sa mga salary, meron na rin ako na i-vlog dyan. So, pakihanap na lang. Yan. Kasi, para hindi na kayo mag-ano. So, direct mo yung bulan. Panoorin natin. Yan. Commercial tayo guys. Sa Spain, meron tayong privilege sa mga Pilipino doon. Pwede tayong magtrabaho doon sa Spain. Pero, guys, wala yung papel yung kailangan natin. So sa Spain ngayon, 2 years daw mapapapilan na. So kailangan mo rin ipasa yung pagsasalita ng Espanyol. So kayang-kaya naman natin yun. Pero susubukan natin guys. Baka lumabas yung TRC ko ngayong month. So bakasyon tayo ng Spain para alamin kung ano ang kalakaran doon. Guys, dapat sa bawat action mo, hindi lang bakasyon ang ginagawa mo, inaalam mo bago ka bumitaw sa trabaho mo. Kasi once na bumitaw ka sa trabaho mo, maswerte lang kung may babalikan ka pa at tatanggapin ka ulit ng binitawan mo. Kaya wise guys, move wise. Para pagbalik mo, ay pangit dito, may babalikan kang ayos na tatanggapin na hindi ka magmamakaawa sa kanila para pabalikin ka. So guys, ang karir sa abroad, mahirap. Kaya dapat inaayos natin yan. Katulad nito na punta ako ng Finland nung nakaraan. Kala nyo guys, nagbakasyon lang ako doon. Hindi ako nagbakasyon doon. Inalam ko yung buhay doon, yung cost of living, yung sasahurin ko, yung pamumuhay ko na paano ba ang lifestyle doon. Hindi bakasyon yung ginagawa ko guys. Talagang inaalam ko kasi nangangarap din ako ng more pa eh. Tapos, punta ako Czech Republic, inalam ko rin. So, sa Czech Republic nagpapapil sila. Sa Finland nagpapapil. Pero walang pupunta ka doon, mahirap din kumuha ng papel. Pero dapat may ma-applyan ka naman na papunta ng ng Finland kung gusto mo magpunta ng Finland. Ituturo ko sa sunod yan sa next vlog ko. Kung dito ka sa Poland, kung gusto mo pumunta ng Finland na legal, pwede ka mag-apply sa mga Ituturo ko sa next vlog ko yan. Tapos sa Paris pumunta rin ako. Yun nga, hinulugad ko lahat yung napakaraming undocumented doon. So guys, huwag niyong gawing stepping stone ang Poland. Lalo na ngayon na naghihigpit na si Poland dahil nagagalit na rin yung ibang European country. Dahil nga nagtatalunan yung mga tao doon. Hindi lang Pilipino ha, iba-ibang lahi din nagtatalunan doon. Kasi nga, nahirapan silang hanapin yung kapalaran nila dito sa Poland. So kaya nag-i-expect sila na mas malaki doon. Pero huwag niyong gagawin na stepping stone guys. Mga Pilipino, ito lang mga kapwa kong OFW dito sa Poland. Ina-advise ko na kung gusto niyong lumipat ng Paris example, dapat legal kayong papasok doon. Kasi ngayon lalabas na yung exit entry system ng European Union. So baka hindi na kayo makabalik ng Poland kung gusto niyong bumalik. So or baka matatakan pa kayo ng deportation. Kaya bago umaksyon, dapat pag-isipan. So, ito nga pala si Algin Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is the key. See you in my next vlog guys. Love you and God bless you all.